Terry Richmond, isang Marine Corps veteran, na nagbibisikleta sa bayan ng Shelby Springs, Louisiana habang nakikinig ng music. Nang hindi inaasahan, dalawang police officer na sina Marston at Steve Lan, ay bigla siyang binangga gamit ang kanilang sasakyan at inaresto siya, kung saan iginiit nilang sinubukan niyang tumakas, nang sumenya silang huminto si Terry. Ipinaliwanag ni Terry na hindi niya narinig ang mga ito dahil sa kanyang mga earphone, ngunit nagduda ang mga opisyal at sinimulan siyang questionin tungkol sa kanyang background. Habang sinusuri ni Evan ang backpack ni Terry, nakakita siya ng isang pakete at hiniling na buksan ito. Nang tumanggi si Terry, inaresto nila siya at tumawag para sa K9 unit. Matapos malaman na aabutin ng isang oras bago dumating ang mga aso, si Terry, na nagmamadali, ay pinayagan na silang suriin ang bag. Sa loob, nakita nila ang $36,000 na pinaghihinalaan nilang drug money. Gayunpaman, nilinaw ni Terry na ito ay pangpiyansa sa kanyang pinsan at hindi sa anumang iligal. Ipinaliwanag niya na ang $10,000 ay para sa piyansa at ang natitira ay pambili ng truck para magsimula ng isang boat hauling business. Sa kabila ng kanyang mga paliwanag, pumayag ang mga opisyal na umalis si Terry ngunit kailangan niyang iwan ng pera sa kanila dahil naniniwala silang may kinalaman ito sa droga. Sinubukang ipaliwanag ni Terry na nakuha niya ang pera sa pamamagitan ng pagbenta ng kanyang sasakyan at ang kanyang share sa isang Chinese restaurant. Gayunpaman, iginiit ni Evan na kukunin nila ang pera at maaari niya lamang itong mabawi pagkatapos ng 30 araw kung siya ay magsusumite ng tamang papeles dahil kung hindi, maaari siyang makulong para sa money laundering. Nang wala ng ibang choice, sumang-ayon na si Terry at hinayaan na nila siyang makaalis. Kasunod nito, dumiretso si Terry sa courthouse kung saan nakilala niya si Elliot, ang isang clerk sa korte, at hiniling sa kanya na magpiyansa para sa kanyang pinsan na si Mike. Sa kasamaang palad, nang wala ang kanyang pera, hindi makakatulong si Elliot at binanggit na hindi dala ni Terry ang kinakailangang pera. Ang masaklap pa, isiniwalat ni Elliot na nagre-renovate ang kulungan at ang lahat ng mga bilanggo, kabilang si Mike, ay ililipat sa state prison. Bago umalis, iminungkahi ni Elliot na kausapin ni Terry si Summer McBride, isang junior court clerk na naglalayong maging isang abogado na maaaring makatulong sa kanya. Sa isang coffee shop, sinabi ni Summer kay Terry ang tungkol sa mga panlolokong gawain ng mga pulis at ipinaliwanag kung paano nila ginagamit ang mga legal loopholes para agawin ang pera ng mga tao. Kung hindi susundin ng mga mamamayan ang tamang proseso, mapapanatili sa mga pulis ang pera. Ipinahayag ni Terry na minsang tumulong si Mike na ilagay ang mga mapanganib na kriminal sa likod ng mga rehas, dahilan para mailagay siya nito sa panganib kung maipapadala siya sa state prison. Dahil nakaschedule ang pag-transfer ni Mike sa Huwebes, hinimok ni Summer si Terry na bilisan ang pangangalap ng perang pangpiyansa upang maprotektahan siya. Pagkatapos ay naghiwalay na sila ng landas, kung saan nakipag-ugnayan si Terry kay Mr. Lu, ang kanyang dating kasosyo sa negosyo at may-ari ng Chinese restaurant, at nanghiram sa kanya ng 10,000. Sa kabutihang palad, pumayag si Lu na ipadala ang pera sa loob ng ilang oras. Nang gabing yun, ni-research ni Terry ang police department na umaresto sa kanya at nagpas siyang harapin sila sa susunod na araw. Kinabukasan, pumunta si Terry sa istasyon at inireport ang isang pagnanakaw kay Officer Jessica Sims. Nang tanungin ang detalye, inilarawan ni Terry ang mga sospek na kahawig nina Evan at Steve. Habang naghahain ng report, dumating si Steve at pinahinto siya, at ipinagpalagay na gumagawa lang si Terry ng kwento. Sa sandaling yun, pumasok si Police Chief Sandy Byrne, pinagtanggol ang kanyang mga opisyal, at inutusan si Terry na umalis. Sinubukan ni Terry na makipag-negotiate at inalok na hahayaan niya silang kunin ang karamihan sa kanyang pera kung ibabalik nila ang sapat na perang pangpiyansa ni Mike. Si Byrne, na natukso sa pera, ay sumang-ayon na sa deal. Bago umalis, hiniling ni Terry na makita si Mike bago siya ilipat, ngunit sinabihan lang siya ni Byrne na bumalik kinabukasan sa alas 9 ng umaga. Gayunpaman, nang dumating si Terry sa istasyon kinaumagahan, nalaman niyang umalis na ang boss na maghahatid kay Mike. You're 3 minutes late. We pulled up our schedule. Sa kagustuhang tulungan ng kanyang pinsan, sumakay si Terry sa kanyang bisikleta at hinabol ang boss, at sinabihan si Mike na humingi ng protective custody pagdating niya sa bilangguan. Sa paghahangad ng higit pang tulong, nakipagkita si Terry kay Summer sa likod ng courthouse, kung saan ibinunyag niyang na-uncover niya ang mga impormasyong magdadawit sa mga pulis, sapat na ebidensya para maaresto sila. Gayunpaman, nagbabala si Summer na involved dito ang judge, dahilan para maging mas komplikado ang sitwasyon.
Dahil alam niyang nauubusan na siya ng oras, nagmamadaling umalis si Terry para kunin ang perang kailangan niyang ibigay kay Elliot. Bumalik siya sa police station at muling iminungkahi ang kanyang deal, ngunit tinanggihan ito ni Byrne at sinabing wala na itong saysay. Sa pagkadismaya, si Terry, isang dating Marine at trained sa close combat, ay pinabagsak sina Byrne at Steve at nilagyan sila ng handcuff gamit ang handcuff ni Jessica. Pinilit niya si Jessica na samahan siya sa property room, kung saan nakahanap siya ng imbak ng mga armas at pera. Sa pananatiling tapat sa kanyang mga salita, kinuha lamang ni Terry ang $10,000 na kailangan para sa piyansa ni Mike at iniwan ang natitira. Matapos tanggalin ang bala sa baril ni Jessica, inutusan niya itong kumilos na parang inaaresto siya, at kalmado siyang ipagmaneho palayo para hindi siya barilin ng mga armadong ranchers na nasa labas. Sumunod naman si Jessica, at sinama si Terry gamit ang sasakyan ni Steve, bago palihim na nag-issue ng police alert. Nagmamadaling pumunta si Terry sa courthouse at ibinigay ang pera kay Elliot sa tamang oras. Mabilis na kumilos si Summer upang isecure ang pirma ng judge sa bail papers, ngunit bago pa nila matapos ang lahat, sinugod ng mga pulis ang courthouse at inaresto si Terry, na pinigilan sila ngayong malapit na sana nilang mailigtas si Mike. Dinala ng mga pulis si Terry sa basement ng courthouse para sa isang medical check-up, at pagkatapos nito, sinamahan siya ni Evan upang makipagkita kay Byrne. Inamin ni Byrne na napasobra ang ginawa nila nang hinukay nila ang nakaraan ni Terry. Huminto sila sa isang ospital, kung saan ibinigay ni Byrne ang natitirang bahagi ng kanyang pera, at inutusan si Terry na manatiling tahimik at magkunwari na parang walang nangyari. Nagbabala si Byrne na kung hindi niya ito gagawin, maaari nila siyang ikulong ng 30 taon para sa kasong pag-atake sa mga police officer. Ibinunyag din ni Byrne na inatake si Mike sa bilangguan, at ngayon ay ginagamot siya sa ospital na ito. Dismayado ngunit wala ng ibang pagpipilian, tinanggap na ni Terry ang deal. Binalaan siya ni Byrne na wag nang bumalik, dahil kung hindi, may masamang mangyayari sa kanya. Pumasok si Terry sa ospital upang makita si Mike, ngunit sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang kanyang pinsan. Sa pangangailangan ng masasakyan pauwi, nakipag-ugnayan si Terry kay Summer. Habang nagmamaneho, sinundan sila ng isang police car, at ibinunyag ni Summer na siya ang kanyang secret police informant na tinatawag niyang Serpico, na nagbabantay sa kanya. Sinubukan niyang ipaliwanag kay Terry na ang kaso ni Mike ay isa lamang sa maraming katulad na kawalang katarungan, at iginiit na dapat managot ang pulisya, ngunit hindi dito interesado si Terry. Bago maghiwalay, ibinigay niya kay Terry ang kanyang emergency phone number at pagkatapos ay nagpaalam na. Kinagabihan, nagising si Summer nang may pumasok sa kanyang bahay, at tinurukan siya ng mga ito ng droga. Nang makita ang isang car magnet sa kanyang ref, napagtanto niyang may kinalaman ang mga pulis dito. Tinawagan niya si Terry upang humingi ng tulong, na agad namang pumunta, at natagpuan siyang buhay sa may shower. Ipinaliwanag ni Summer na okay lang siya dahil gumamit ang mga opisyal ng substance na na-expose na siya dati. Ibinunyag din niya na meron siyang anak na babae ngunit nawalan ng kustodiya sa kanya dahil sa nakaraang paggamit niya ng droga. Kahit na sa kasalukuyan ay meron siyang visiting rights, natatakot siya na ang drug test kinabukasan ay maaaring humantong sa isang permanent loss. Sa kabila nito, pinapanatag ni Terry ang kanyang isipan at pinapunta pa rin siya sa trabaho. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay-bagay nang ipinatawag siya ng judge, na inutusan siyang sumailalim sa isang drug test at nagkaroon ng hinalang kasabwat siya ng mga pulis. Kinakabahan ngunit wala ng ibang choice, isinumite ni Summer ang sample, at labis na natakot sa maaaring mangyari. Samantala, na-encounter ni Terry si Steve at ang kanyang mga tauhan, na hinarangan ng kalsada para matrap siya. Kalmadong nakipag-cooperate si Terry, ngunit binaril siya ni Steve bilang parusa sa pagbalik niya sa bayan. Sa kabila nito, nanlaban si Terry at kinuryente si Steve, bago tumakas sa pamamagitan ng pagmamaneho sa kalapit na kakahuyan. Kalaunan, iniwan niya ang kanyang sasakyan sa ilalim ng isang tulay, at pagkatapos ay nagtungo sa restaurant ni Mr. Lou. Doon, tinawagan niya si Summer at hiniling sa kanya na magdala ng mga burner phone. Pagdating ni Summer, nakita niyang sugatan si Terry at ginagamot ni Mr. Lou ang kanyang mga sugat. Determinadong ilantad ang mga tiwaling opisyal, nagtulungan sina Terry at Summer, at kumilos ng palihim upang mangalap ng mga ebidensya. Kinagabihan, pumasok sila sa bahay ng judge, at kinumpronta siya tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa mga tiwaling pulis. Nang wala ng ibang choice, inamin na ng judge na matagal na siyang nakikipagtulungan kay Byrne.
Dahil mababa ang pondo ng departamento ni Byrne, sinimulan niya ang pangangalap ng pondo sa pamamagitan ng iligal na pag-search sa mga tao at pagmamanipula ng mga kaso sa korte. Sinubukan ng mga biktima na kunin ang kanilang pera, ngunit palagi silang natatalo, habang ang ibang bahagi ng pondo ay ibinubuhos sa mga programa ng gobyerno na nagpahintulot sa estado na huwag makialam. Pinapahinto ng mga pulis ang mga tao para gawan sila ng search at papahirapan sila, tulad ng ginawa nila kay Terry sa simula ng kwento, at ang mga dashcam mula sa mga engkwentrong ito ay maaaring maging mahalaga para mapabagsak sila. Noong gabing yun, linano ni Terry at Summer na nakawin ang dashcam footage mula sa basement ng courthouse. Gayunpaman, nang pumasok sila, natuklasan nila na nauna ng kumilos ang mga pulis, kung saan sinunog ng mga opisyal ang evidence room upang sirain ang lahat. Nang walang sinasayang na oras, agad na binuhusan ni Summer ang apoy ng coconut water, at pagkatapos ay kinuha ang mga memory card, bago sinimulan muli ang apoy upang maiwasan ang pagdududa. Sa labas, hinintay ni Terry si Summer, na kinuha ang kanyang urine sample, ngunit napurnada ang mga bagay nang mahuli siya ng mga pulis at dinala siya palayo. Nang ma-realize na dinukot si Summer, trinok sila ni Terry sa isang nakatagong lokasyon kung saan naghiwa-hiwalay ang grupo, na nag-iwan sa kanya upang magpas siya sa kanyang next move. Ibinangga niya ang kanyang sasakyan sa kotse ng pulis, pinabagsak ang isang naiwang opisyal, nilagyan siya ng handcuff, at pagkatapos ay humingi sa kanya ng mga sagot. Gamit ang radyo ng opisyal, nakipag-ugnayan si Terry kay Byrne at nakipag-negotiate, kung saan inalok niya ang mga memory card kapalit ni Summer. Sumang-ayon naman dito si Byrne, at inutos na magkita sila sa Rebel Ridge bago mag-umaga. Sa pagsikat ng araw, pumosisyon na ang mga tauhan ni Byrne sa Rebel Ridge, ngunit hindi nila makita si Terry kahit saan. Pagkatapos nito, nakatanggap si Byrne ng tawag mula kay Terry, habang si Evan naman ay iniisip na nakita niya ang sasakyan ni Terry sa malapit. Gayunpaman, ibinunyag ni Terry sa telepono na hindi na nila siya makikita ngayon. Nang suriin ni Evan ang sasakyan, laking gulat niya nang makita si Officer McGill na nakatape sa upuan. Samantala, lumalabas na bumalik si Terry sa police station, kung saan sinira niya ang likod na dingding ng opisina ni Byrne. Inalerto ni Jessica ang iba pang mga pulis, dahilan para magmadali silang bumalik sa istasyon. Ang galit na si Byrne ay dali-daling sinuri ang pera, habang si Terry naman ay inarmasan ang kanyang sarili sa loob ng istasyon. Sa halip na gumamit ng lethal force, gumamit si Terry ng beanbag rounds upang patumbahin si Byrne. Hindi nagtagal, dumating si Jessica, at ipinagpalagay ni Terry na siya si Sir Pico, ang informant na binanggit ni Summer, kaya pinagkatiwala niya sa kanya ang mga memory card at hiniling sa kanya na ilantad ang katotohanan. Matapos ipunin ang lahat ng pera ni Byrne, plano ni Terry na sunugin ito, ngunit pinigilan siya ni Jessica at nilinaw na hindi siya interesado sa karahasan at hindi rin siya si Sir Pico. Nang ma-realize ang kanyang pagkakamali, hinayaan siya ni Terry na akayin siya sa labas, ngunit nanatiling tense ang sitwasyon. Kinumpronta ni Officer Steve si Terry, kung saan dinurog niya ang mga memory card at ibinunyag na ni-knockout nila si Summer para gumawa ng senaryo upang madispatcha nila si Terry nang walang saksi. Habang tumataas ang tensyon, ang mga pagprotesta ni Evan ay nagpakita kay Terry na si Evan talaga ang tunay na informant. Sa kasunod na standoff, ang lahat ay inilabas ang kanilang mga armas, ngunit binaril ni Byrne si Evan sa binti at kinuha ang kanyang baril. Nang ibinaba ni Jessica ang kanyang baril, sinamantala ni Terry ang sandali upang makatakas kasama si Evan. Nagtago sila sa likod ng isang sasakyan, at naghagis ng smoke grenade bilang cover. Hinikayat ni Evan si Terry na i-activate ang mga dashcam sa sasakyan upang makuha ang lahat, na magre-record sa loob ng 3 minuto. Gamit ang husay sa pakikipaglaban, pinatumba ni Terry ang mga pulis nang hindi gumagamit ng lethal force hanggang sa maabot niya si Steve. Sa kagustuhang makapaghiganti para sa pagbaril sa kanya ng pulis, pumasok siya sa kotse ni Steve, kung saan nasa loob ang walang malay na si Summer, at inactivate ang mga dashcam. Habang nagmamaneho si Terry patungo kay Evan para sunduin siya, kumapit si Steve sa sasakyan at sinubukang makaakyat. Si Summer, na nagkaroon na ng malay, ay itinulak si Steve palayo, na nagbigay sa kanila ng pagkakataong makatakas. Sa sumunod na eksena, hinabol sila ni Byrne at ng kanyang koponan, kasama si Jessica. Nang inutusang magsagawa ng tactical maneuver, sinurpresa ni Jessica ang lahat sa pamamagitan ng pag-disable ng sasakyan ni Byrne at inaresto siya. Pagkatapos nito, ang natitirang mga opisyal ay sinamahan sina Evan at Summer sa ospital, habang si Terry naman ay sinecure ang mahalagang dashcam footage at tahimik na umupo sa hallway, at dito na nagtatapos ang pelikula.